Ang topic po natin for this morning is about the holiness of God. Amen? The holiness of God. Sino po dito naniniwala ang Diyos ay mabuti? Taas ang kamay. Okay? Pag sinabi nating Diyos ay mabuti, ano po naiisip po ninyo? Anong pinanggagalingan ng kabutihan po niya? Bakit siya mabuti? Because of His love? Ano pa? His grace, His mercy. Why God is good? Kasi may blessing. Amen ba? Mabuting bagay yun, tama ba? Amen ba? Amen. Many times we discuss and we want to hear about the goodness of God. But many people doesn't want to hear about the holiness of God. Yes, God is good, but God is also holy. Yung holiness of God, marami po hindi nakakaunawa niyan o nakakaintindi. Bakit banal ang Diyos? Pag sinabi mong banal, ano po naiintindihan o nauunawaan ninyo sa salitang banal? Walang kapintasan, walang kasalanan, ano pa? Ha? Matuwid. Amen? Sabihin nga po natin ng Diyos ay banal. Okay. God, in His goodness, nandoon lahat ng gusto mong marinig ng tao. Naunawaan? But when we speak about God's holiness, even in the Old Testament, sabi ng mga tao, huwag kami. Ayaw naming makita yung kabanalan mo. Kahit anghel, nagtatakip po ng kanilang mukha. When they see, or when the holiness of God is revealed to them. Bakit po kaya ganon ang response ng mga tao, even from the ancient times? They don't want to see the holiness of God. Ayaw nila, marami po mga tao ngayon ayaw tanggapin yung kabanalan ng Diyos. Kasi holiness is a heavy thing. Pag sinabi mong mabuhay ka ng banal, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, nabubuhay ka ba ng banal? Sige po, tingnan niyo yung katabi niyo. Tanungin po niyo yung katabi niyo, nabubuhay ka ba ng banal? Minsan hindi mo matingnan yung katabi mo. Nahihiya kang tingnan kasi ikaw mismo hindi ka nabubuhay sa kabanalan. Tama ba? Amen ba? Di ba nakakahiya minsan? Amen ba? Lalo na kapag ang kaharap mo na ay kabanalan ng Diyos. Lalong-lalong hindi ka makakaharap sa Diyos. Amen ba? Okay. Pag-usapan po natin yung kabanalan ng Diyos or the holiness of God. Tingnan niyo po ito in the book of Isaiah, chapter 6. If you have your Bibles, sabayan niyo po ako ng pagbasa. I will be reading in the New King James Version. Pwede pong gumamit ng kahit anong version, okay? Pwedeng Tagalog, pwedeng ibang translation ng English, pwede pong Bisaya, Ilocano. Isaiah chapter 6, verse 1 hanggang verse 8. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. Sabihin nyo nga po, high and lifted up. Ito po ay sulat ni Isaiah. Ang sabi po ni Isaiah, nung namatay daw si Haring Uzziah, nakita daw niya ang Panginoon na nakaupo sa trono at nasa langit. And the train of His robe filled the temple. Yung kanyang, anong tawag dito? Robe. Ano ba Tagalog ng robe? Balabal niya. Yung suot-suot niyang balabal ay napapalibutan yung buong templo. Okay? And verse 2, sabi diyan, above it, above the throne, stood seraphim. Ang seraphim po ay isang uri po ng anghel. Okay? In the Bible, there are classifications of angels. Seraphim, cherubim, archangel. Amen? Ang pinakamataas ang ranggo po sa kanila ay archangel. Amen? Tapos may cherubim, tapos may seraphim. Tapos merong ordinary angels na tinatawag. Okay?
Hallelujah. So above it stood seraphim. Each one had 6 wings. Can you imagine that creature? That angel has 6 wings. Meron daw siyang 6 na pakpak. With 2, he covered his face. With 2, he covered his feet. With 2, he flew. Okay? Amen ba? Hindi ko na po isa-isahin yan, okay? Imagine niyo na lang po. Verse 3, and one cried to another. Okay? Habang sila'y lumilipad doon sa trono ng Diyos, nakatakip yung mukha nila ng kanilang pakpak at yung kanilang mga paa ay nakatakip din ng mga pakpak. At sila'y nagsasabi sa isa't isa. Sinasabi po nila sa isa't isa, ano? Holy, holy, holy. Sabihin nyo nga po, 3 beses, holy, holy, holy. Sa English, sa Tagalog, banal, banal, banal. Amen? Bakit po kaya inulit ng 3 beses yung salitang holy? When you see a word na inulit ng 3 beses sa Bible, it speaks of perfection. Amen? Amen po ba? Pag inulit siya ng 3 beses, it means perfection. It's God's number of perfection. Amen po ba? So, yung holy, 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 it means the perfection of holiness. Amen? Kaya yung angels, ang tawag lang sa kanila, holy angels. Pero si Lord, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Amen? The whole earth is full of His glory. Sabihin nyo nga po, the whole earth is full of His glory. Hindi po sinabi dyan na the whole earth will be filled with His glory. Ang sabi po dyan, the whole earth is filled, is full of His glory. Many people are not aware that this earth is full of the glory of God. Amen ba? Sometimes you go about your own thing and you do not recognize wherever you are is full of the glory of God. Amen ba? We are not aware sa maraming panahon na nandiyan dyan ang kaluwalhatian ng Diyos. We do not recognize the glory of God. Amen ba? Okay. Verse 4. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Verse 5. So I said, woe is me. Ano sa Tagalog yon? Oh, may hawak po na Tagalog. Ano yung Tagalog ng woe is me? Sige nga, tulungan niyo ako. Ano sabi diyan? Ano sa Tagalog po yon? Ayan, no? Nakakaawa ako. No? Woe is me. Nakakaawa ako. Bakit niya nasabi yun? Kasi nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Nakita niya yung kabanalan ng Diyos. Nung nakita ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos, sabi niya, nakakaawa ako. Sabi niya, tiyak na mapapahamak ako. Hello? Dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ng mga labi. At ngayon nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Mamaya isa-isahin po natin yan. Tuloy muna tayong pagbasa. Sige, verse 6. Sige, tuloy mo lang sa sa Tagalog. Pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, may dala siyang baga, hindi yung baga na kinakain mo sa baga yung uling na kinuha niya sa altar. Verse 7. Inilipat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipon nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Verse 8. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Amen? Okay?
So meron din po niyang sa Revelations chapter 4, ganun din po yung makikita ninyo. Pero for the sake of time, hindi na po natin babasahin. So let's discuss. What is God's holiness? Ano po ba ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos? Holiness means God is set apart, nakahiwalay. Amen? Pure and perfect in every way. Nakakita na po ba kayo ng nung mga 80s or 90s, 70s? Yung mga artistang sobrang puputi ang kikinis, Jordan. Anong reaction ninyo pagka nakakakita ka ng ganong tao? Nakakahiyang hawakan, di ba? Ang linis, ang kinis, ang puti. Amen ba? Amen ba? Napaka-perfecto eh. Parang pag nakita mo siya ng personal dumaan sa harapan mo, mahihiya kang lumapit, mahihiya kang, di ba? Amen ba? So si Lord daw parang ganoon. He is set apart. Amen ba? He is set apart. He is perfect in every way. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang perfect yan? Si Lord lang ang perfect. Amen? Hallelujah. So si Lord daw, He is pure, perfect in every way, morally, spiritually, and His very being. He is pure. He is not like us. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. God is not like you. God's not like us. God's not like me. Amen? He is unpolluted by evil, unreachable by sin, and eternally glorious. In short, unapproachable. Hindi mo po pwede siyang bigla-bigla ka na lang na lalapit sa Kanya. Amen ba? Sinong nanonood po sa inyo ng mga medieval na mga movies? May mga hari, may mga queens, may mga princesses. Nakapanood na po ba kayo ng ganong movie? Sino na? Alam niyo po, nung time na yon, hindi ka pwedeng mag-approach dun sa hari na walang permiso niya. Ni tumingin man sa mata niya kasi papatayin ka, pupugutan ka ng ulo pag tinignan mo sa mata yung hari. Pagkausap mo yung hari, dapat nakayuko ka. Oo. Tapos, meron siyang dalawang advisor sa gilid. Yun lang kinakausap mo. Yung advisor yung magsasabi dun sa hari ng sinabi mo. Hindi ka pwedeng dumirekta sa hari. Amen ba? Ganun po si Lord. Hindi ka pwedeng dumiretso na lang sa Kanya kung kailan mo gusto. Ganun siya kabanal. He is unapproachable. Amen ba? Katulad po ng araw. Di ba maganda yung araw? Maganda ba yung araw? Di ba? Pero pag tumitig ka sa araw, lalo na yung katanghaliang tapat, subukan mo titigan yung araw, mangyayari sa'yo. Masira yung mata mo. Mabubulag ka. Amen? Ganun po si Lord. Maganda si Lord. Amen? He is beautiful, He is pure, He is perfect, but you cannot approach Him in a way that you think. Hindi ka pwedeng basta-basta lalapit lang sa Kanya na hindi mo alam paano lumapit sa Kanya. Amen? Sino na po sa inyo nakakita ng mga astronaut sa outer space? Alam niyo po ba yung kanilang suit, space suit, is built to withstand the extreme heat of the sun. Saka yung mga, yung mga ultraviolet rays niya. Kasi pag nandoon ka na sa outside Earth's atmosphere ka na, pag na-expose ka po sa araw, patay ka, sunog ka talaga pag wala kang suit. Amen po ba? Okay, that's how the way it works, yung holiness. Amen po ba? Hello? So, tayo po, hindi tayo banal, lahat tayo nagkasala, sabi ng Bible. Amen ba? Lahat tayo makasalanan. Yung angel, banal din. Amen ba? The angels are also pure. Nabasa po natin sa Bible, these are holy angels. Nandoon nga sila sa trono ng Diyos eh. Pero why do these angels respond like this? Tingnan po, pag-usapan po natin, number 1, how do the angels respond to the holiness of God? Paano po mag-respond yung mga anghel sa langit? Nandoon na, nakikita nila yung kalawalhatian ng Diyos. Nakikita nila yung kabanalan ng Diyos. 24/7, walang humpay. Paano sila nagre-react sa kabanalan ng Diyos? Sabi diyan, so the seraphim
With their two wings, they covered their face. With their two wings, they covered their feet. And with the two, they fly. Amen ba? So habang nandoon sila nakapaligid sa trono ng Diyos, ni hindi nila matitigan yung kabanalan ng Diyos. Okay? Even sinless angels. Walang kasalanan yung mga anghel na nasa langit. Pero mayroong mga anghel na nagrebelde. Kasama po ni Satanas, kaya may mga demonyo. Okay? So, those angels na nasa langit, na nagstay sa langit, they were sinless or they are sinless. So, they have never disobeyed God. They covered their face and their feet. Amen ba? Tinatakpan nila yung kanilang mukha. Tinatakpan nila yung kanilang paa. They are overwhelmed. Not by fear of punishment, but by the awe of perfection. Ibig sabihin nun, namamangha sila. Dahil sobrang perfect ng Diyos. Namamangha sila. Sabi ko po, namamangha sila. Anghel yun na walang kasalanan, namamangha sa Diyos. Sabi ko po, walang kasalanan pero namamangha sa Diyos. Amen. The holiness of God makes angels cry. Hello? Yung kabanalan ng Diyos, napapaiyak yung mga anghel. Nabasa natin kanina ba? One seraphims cried to another. Amen? Habang nakatakip yung kanilang mukha, lumuluha sila. Sabi niya sa isang angel, "Oy, angel number 2, ang ganda ng Diyos." Kahit hindi ko siya tinitingnan, ang ganda niya. Diba? Kasi doon sa trono ni Lord, ramdam na ramdam yung presensya niya eh. Parang yung araw, diba? Layo-layo natin, pero ramdam na ramdam yung init dito. Amen po ba? Paano kapag sobrang lapit mo na sa araw? Sobrang mas mainit palalo. Sila nandoon, kalapit na kalapit lang nila. Amen? So, habang sila nakapaligid doon sa trono ng langit, nandoon ang Panginoon, nagsasabihan sila, napakaganda ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Nagsasabihan po sila. Hello? Sinasabihan nila yung isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, napakaganda ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, nakakamangha ang Diyos. Alam mo, dati, corny sa akin yun. Yung praise the Lord, nakokornihan po ako doon. Sabi ko, ano to, mga baliw to mga to. No, that was 2009. Nung una po kami nagkakilala, hindi pa po ako Christian noon, sinama niya ako sa church niya ng 2011. Sabi ko, ang ingay. May drums, may nagsasayaw, gulo-gulo. Nagsasayawan sila. No? Gulo-gulo nyo. Sabi ko sa isip ko. Tapos, hallelujah pa sila. Nag-iiyakan. Anong kukorni nyo? No? Mga baliw to mga to. Sabi ko sa kanila. Hindi ko pa kasi naintindihan na ganun sila kamangha kay Lord. Mamaya maunawaan nyo po yan. Angels, although pure and sinless beings, are still created beings. They are not equal to God in majesty. Amen? Although they are sinless, wala daw silang kasalanan, pero still, they are created by God. Kaya sila namamangha. No? Created beings. They know that they are not equal to God in majesty. Samantala, tayong mga tao, no, mayroong mga naniniwala na, di ba, mayroong mga sinasamba yung mga anghel eh. Si San Rafael, sino pa ba? Kilala niyo ba yung mga anghel? Si San Miguel. Sinasamba ng ibang tao. Di ba? Pinupunasan. Ipag-pray mo naman kami, San Rafael, San Miguel, sino pa ba? Yung mga anghel. May mga pangalan ng anghel eh. Alam niyo ba? Si San Gabriel, sino pa? Iba-iba yung mga pangalan ng anghel. Yung iba sinasamba, may mga ano pa, may mga images pa na sinasamba.
Pero ang sabi po ng Bible, ang angel po nagsabi sa Revelation chapter 19. Okay? Pag binasa niyo po yung Bible, yung angel na nag-reveal ng plano ng Diyos kay John, ni-reveal niya yung plano ng Diyos Namangha si John sa sinabi ng anghel. Kaya si John, sa kanyang kamanghaan, sa sinabi ng anghel, siya'y nagpatira pa. Gusto niyang sambahin yung anghel. Amen? Ngayon, sabi ng anghel, oy, teka, tumayo ka. Huwag mong gawin yan. Pareho lang tayo naglilingkod sa Diyos. So, hindi po sinasamba ang anghel. Hello? Hindi po sinasamba ang anghel. Amen? Si Lord lang po ang sinasamba. Yung angel nga, sinasamba si Lord Amen? So, when they encounter God's holiness, their response is awe-filled worship. Sa sobrang mangha nila, napapasamba sila. Amen. Reverence and holy trembling. Meron silang, meron silang pagkatakot sa Diyos. Hindi yung takot na, naku, ayun na si Lord. Hindi ganon. Amen? Okay, the tears. Pag-usapan natin, bakit sila umiiyak? The tears or crying represent a deep reverence. Ano po yung reverence? Respeto. Nire-respeto po ba natin ang Diyos? How do you know if you really respect God? Hello? How do you know if you respect? Kung nire-respeto mo Diyos, paano mo malalaman kung nire-respeto mo ang Diyos? Halimbawa, this is a worship service. Sabi niyo, worship service. Diba? Worship. Ibig sabihin ng worship, pagsamba. Sino sinasamba? Hindi pastor. Sino sinasamba? Si Lord. O sumasamba tayo, di ba? Ito, pagsamba to. Amen? O ngayon, pagsamba to. How do you know that you are worshiping? That you are giving reverence to the Lord? Hindi ka dapat nagsiselfone. Amen ba? Because you are focusing your eyes on Jesus. Amen ba? Amen ba? Hindi ka matutulog kasi you give reverence to God. Amen? Naghanda ka kagabi. Amen? Na hindi ka magpupuyat ng Sabado ng gabi kasi you will worship God with your spiritual family. Amen? So, do we respect God? Do we respect God in our social media? Do we respect God sa mga binabrowse natin sa internet? Do we respect God in the way we converse with other people? Do we respect God in the way we imagine things? Amen? Nako, taas ng standard ng Lord. Ang sakit, pastor. Hindi ko kayang abutin yan. The tears also represent a recognition of their own createdness and unworthiness before such perfection. Okay? Ito po yung response ng mga namamangha sila, umiiyak sila. Biro nyo, nafe-feel din nila yung kanilang unworthiness. Hindi po ako karapat-dapat. Nafe-feel din pala ng anghel yun. That they are also unworthy. Na nakikita nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, how do we naman? How do we respond to God? Ganun yung anghel, na pag-usapan natin, paano mag-respond yung anghel na nandoon na sa trono ng Diyos. Namamangha sila. And it's automatic, namamangha sila kasi nakikita nila How about us? Hindi natin nakikita. Minsan hindi pa natin nararamdaman. How do we respond to God's holiness? Hello? Sabi ko rito, man often o kadalasan daw, tinatrato po natin ng Diyos lightly. No, kung paano lang natin itrato si Lord. Mamaya ka na lang, Lord, ako muna, ha? Diba? Worship service. May kakwentuhan kang iba, may kausap kang iba sa cellphone mo. Diba? Sometimes we treat God lightly, very lightly. No? Paano po natin ginagawa yon? Paglinggo ka lang, may pag-ibig, may pagsamba, may paggalang kay Lord. And then Monday to Saturday, hindi mo siya ginagalang. Hindi mo siya minamahal, hindi mo siya sinusunod. Because we think na si Lord, pang
linggo lang. Amen ba? Amen po ba? We treat God lightly. We use His name casually. Sasabihin minsan, marami po nagsasabi, minsan nagpo-post pa ng Bible verse sa Facebook o kung ano man, sa Twitter, sa Instagram. No? We use His name casually. No? Kahit ano pang post natin ng verse sa social media, sa internet. Kung yung lifestyle po natin behind the screen ay hindi umaakma doon sa pinopost natin, we are treating God lightly. We blaspheme God. Amen ba? We casually approach Him without reverence. Wala man lang paggalang. And ito pong mensahe po na to, this is not meant to condemn. I just want to reveal kung gaano kabanal ang Diyos. Dahil sa kanyang kabanalan, marami pong tao akala nila kilala nila Diyos, pero pagka pinag-usapan yung kabanalan, ayaw nilang tanggapin. Katulad po nung paunang sabi ko sa inyo kanina, ang daming tao gusto yung kabutihan lang ng Diyos, yung blessing, pagpapala, pero pag pinag-usapan na yung kabanalan, nahihirapan na sumunod. Mahirap talaga sumunod sa banal na Diyos. Because you can't do it on your own. I can't do it on my own. We can't do it on our own. Amen ba? Amen po ba? Ganun po yung ibang tao. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganun. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganun. Kapag ka naunawaan, next slide, kapag naunawaan po ng isang tao ang kabanalan ng Diyos, ito po yung magiging response niya. Number 1, makikita mo kung gaano ka unworthy, kung gaano ka hindi karapat-dapat. Pag nakita mo yung kaluwalhatian, katulad po ni Isaiah, di ba? Sabi niya, woe is me, kawawa naman ako, nakita ko Diyos. Na-realize niya, sobrang makasalanan po niya. Amen? Pero nakita pa rin niya. Amen ba? Yung pag-reveal sa'yo ni Lord kung dapat nagpapasalamat ka. Dapat nagpasalamat ka kasi may nag-imbita sa'yo sa church para makilala mo siya. Amen? We see how unworthy we are. Hindi po ako karapat-dapat, Lord. Pero nung binasa natin yung Isaiah, di ba? I saw the Lord seated on the throne, and the train of His robe filled the temple, and the earth is full of His glory. Nakita niya lahat yon. Nung nakita niya lahat yon, yung kagandahan ng Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon, sabi niya sa sarili niya, kawawa ako. Kawawa ako ay makasalanan. At nananahan ako sa mga taong makasalanan, kasama ko mga taong makasalanan din. Amen ba? Sabi niya doon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. When we see, or when the holiness of God is revealed to a person, nakikita niya na wala siyang kakayahan na lumapit. Amen ba? We feel humbled, not condemned. Amen? We feel humbled. Ibig sabihin dyan, yung bakit ako, mapapasabi ka dyan, bakit ako, Lord? Bakit mo ko nilapitan? Bakit ka nagpakilala sa akin? No? Bakit mo pinaunawa sa akin yung salita mo? Ganito yung buhay ko. Bakit mo ko minahal, Lord? Ganito ko. Ito yung ginagawa ko hanggang ngayon, Lord. Nagre-rebelde ako sa'yo. Hanggang ngayon, Lord, paulit-ulit yung kasalanan ko. Bakit ako, Lord? Amen? So why do men cry in response to God's holiness? Number 1, nakoconvict po tayo sa ating kasalanan. Kapag totoo pong
naiintindihan po ninyo o naiintindihan natin kung gaano ka banal ang Diyos, makukonvict ka po sa kasalanan. Hindi ka makukondem, kundi makukonvict ka. Yung conviction po, ito yung parang pakiramdam na gusto mong magbago. Iba kasi yung condemnation. Yung condemnation, ito yung pakiramdam na, ano ba yan? Ito na naman. Mali na naman ako. No? Ayoko na, lalayo na ako. Ganun yung condemnation. Pero yung conviction, it's a feeling wherein na-reveal yung mali mo, at the same time, you feel na gusto mong baguhin. Amen ba? Yun po yung conviction. Amen ba? So kung kilala mo si Lord, His holiness, at nakilala mo kung sino siya, you will be convicted of sin. Amen ba? Halimbawa, nagkasala ka. Ang una mong mararamdaman, hindi ka lalayo sa Diyos. Kundi gusto mong may nawala sa'yo, may naramdaman ka may nawala sa'yo. Tama ba? At gusto mong ma-restore yun. Amen? Gusto mong bumalik dun sa place na na-enjoy mo si Lord. Amen? Hindi mo maintindihan to kung hindi mo pa naranasan na makapasok dun. Amen ba? Sa presensya ng Diyos. Hello? Pero pag nakapasok ka na dun sa presensya ng Diyos at minsan nadadapa tayo tama ba? Minsan nahuhulog tayo sa dati nating kasalanan. Tapos nararamdaman natin parang malayo na naman ako kay Lord. Tama ba? Then you feel convicted. Gusto kong bumalik, Lord. Gusto kong bumalik. Ayaw mo na mag-swimming o maglangoy-langoy doon sa kasalanan kasi sawa ka na doon Doon ka na nanggaling Amen ba? Sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat We were also once disobedient. Amen? But we were washed. We were sanctified. We were justified. Napawalang sala ka na, nilinis ka na. Amen? So nako-convict po tayo, na-expose yung ating unworthiness, na-expose yung ating kasalanan. That's why we cry, Lord. Diba, Lord? Sorry, Lord. Nagawa ko na naman to, Lord. Amen? Nako-convict tayo. Pangalawa, gratitude for mercy. Naawa siya sa iyo. Naawa siya sa atin. Amen? Sabi diyan, though we are unworthy, we are not destroyed, we are shown mercy. Alam po ng Diyos na mahina tayo. Amen? Alam po ng Diyos from the very beginning, from time to time, madadapa tayo, but He has shown mercy for everyone. Nahahabag po siya sa atin. Naaawa po siya sa atin. Hindi yung kapag nadapa ka, ano ba yan? Ganyan na naman? Pagka nahulog ka sa kasalanan, ano ba yan? Tigas na ulo mo. Hindi ganun si Lord. Hello? Pag nadadapa po yung anak, sino may mga magulang dito? May mga anak kayo? Pag nadapa ba yung anak ninyo, tipain nyo palalo? Anong gagawin nyo pag nadapa yung anak nyo? Ano? Di ba, umiiyak na. Di ba, umiiyak na, nadapa. O wag ka tumigil. Sige, subukan mo ha. Wag ka tumigil. Mamaya, papaluin kita. Hindi ganun, di ba? Pag nadapa yung anak mo, anong gagawin mo? Diba, patatahanin mo muna. Papatahanin mo muna, umiiyak Alam nga naman gamutin mo agad yung sugat. Lalong iiyak yun. Patahanin mo muna. Tama? Yakapin mo. Okay lang yun. Okay lang yun. Sino dito hindi na nadadapa? Hello? Pero hindi ibig sabihin na binangon ka niya, pinatahan ka niya, pinaghilo mo yung sugat mo, magpapadapa ka ulit. Pupunta ka ulit doon sa lugar kung saan ka nadapa. Hello? Di ba? Halimbawa, hindi lang dapa, nahulog ka talaga sa bangin. Pero nabuhay ka, nagkabali-balibot mo, tapos gumaling ka na. Di ba? Masaya maglaro doon sa may malapit sa bangin. Balik ka ulit doon. Nahulog ulit ako, tulong. Hindi po ganun. Baka eventually, hindi na lang pilay ang mamatay ka na din. Nawa niyo po ako? So, ganun si Lord. Alam niya mahina tayo. We cry because His holiness did not rejected us. Hindi kanya ni-reject kahit minsan paulit-ulit ka. Hindi kanya ni-reject kahit paminsan-minsan ang kulit-kulit mo.
Di ba? Tigas-tigas ng ulo natin. Amen ba? Pangatlo, when a man or a woman understands the holiness of God, ito ang response niya, pangatlo, he or she is overwhelmed by God's grace. Basahin po natin yung verse na Titus chapter 3, verse 3 to 7. Tingnan niyo po yan ha. Napakagandang verse niyan. Sa Tagalog po. Tagalog na lang. Okay, basa po tayo ha, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Tayong lahat yan ha. Tutuloy, basa. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkain. Kinapuotan tayo ng iba at kinapuotan din natin sila. Verse 4. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya ay may turing tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Malinaw ba? Lahat tayo masuwayin. Lahat tayo noon mainggitin. Lahat tayo noon magagalitin. Yung iba hanggang sa inyo, ganun pa din. Diba? Yung iba sa atin, ganun pa din hanggang ngayon. Pero hindi dahil sa mabubuti nating gawa. Hindi dahil active ka sa church, kaya ka niligtas ni Lord. Hello? Hindi dahil meron kang ministry sa loob ng church, kaya ka niligtas ni Lord. Sabi nga niya hindi ka pa nga gumagawa ng mabuti, minahal ka na niya. Romans chapter 5 verse 8. Hindi ka pa gumagawa ng mabuti, minahal ka na niya. Diba? Ang hirap magmahal ng taong hindi ka mahal-mahal, ni hindi ka naman pinapansin. Diba? Ang hirap magmahal ng taong ganun, di ba? Hindi ka pinapansin, hindi ka kinakausap, tapos mamahalin mo, bibigyan mo ng regalo, yayakapin mo, magsisend ka ng sweet na text, tapos di ka pinapansin, di ka nire-replyan, hindi man lang sinisin yung message mo. Pero mamahalin mo pa rin. Ganun tayo minsan kay Lord. Di ba? Gusto niyo tayong kausapin, gusto niyo lumapit sa atin, pero ayaw natin buksan yung Bible natin, ayaw natin mag-pray, ayaw natin mag-worship. Bakit? Kasi kausap mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, may ka-chat ka. Busy ka sa ML. Hello? Pero, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig na kahit noong tayo'y mga pasaway pa, namatay si Jesus para sa atin. Psalm chapter 8 verse 4. Awit chapter 8 verse 4. Ito po, napakagandang verse nito, no? Yung iyak niya. Okay? Yung iyak po nitong salmista na ito. Sabi niya kay Lord, tingnan niyo ha. Tingnan niyo, sabi niya kay Lord sa sobrang nakita niya yung biyaya ng Lord sa buhay niya. Sabi niya, nagtatanong ako. Napapatanong siya, napapaisip siya. Sabi niya, ano ba tao? Ano ba ako? Bakit mo ako inaalala? Sabi niya kay Lord. Sino ba ako para alalahanin mo? Di ba mayroong plano si Lord? Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you. And my thoughts for you are more than the sands of the seashore. Ganun karami yung iniisip sa'yo ni Lord. Sabi ngayon ng salmista, sino ba ako para alalahanin mo, Lord? Sino ba ako para iyong kalingain? Amen ba? Doon sa 144 in verse 3. Sabi diyan, 144 verse 3 ng Book of Psalm. Tingnan nyo,
Panginoon, ano ba tao para pagmalasakitan mo? Bakit mo ko inaalagaan? No? Tao lang naman ako, bakit mo ko iniisip? Napaka-perfecto mo na dyan sa langit. Bakit inaalagaan mo ako? Bakit hindi mo ko inayang mamatay? Hello? Bakit ganun mo na lang ako kamahal? Job 7:17. Oh, ano ba ang tao? Sa tingin nyo, kailangan tayo ni Lord? Sa tingin nyo, kailangan tayo ni Lord? He's perfect already. He doesn't need us. But why does He love us? But why did He give His Son to us? Bakit niya kailangan ipadala yung anak niya? Do you understand? Because you cannot approach a holy God without redemption, without the sacrifice of His Son, Jesus Christ. Amen ba? Kung hindi ka mapagpasalamat doon sa ginawa ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka makakalapit sa Diyos. The only way you can approach a holy God is through His Son, Jesus Christ. Amen? Dahil pag tiningnan mo yung sacrifice ni Jesus doon sa cross, mapapasabi ka, Lord, bakit mo ginawa yan? Pero yung iba na nanonood doon sa cross, anong sabi kay Lord? Baba ka dyan, di ba? Sabi mo, ikaw anak ng Diyos? Di ba? Sabi mo, ikaw anak ng Diyos? Baba mo sarili mo dyan. Pero yung mga babae at si John na doon sa harapan ng cross, umiiyak doon. Habang nakapako si Jesus, habang tinitingnan nila yung koronang tinik na nakapatong sa ulo ni Jesus, habang tinitingnan nila yung mga pako na nakabaon sa kamay ni Jesus, habang nakikita nila yung mga pako na nakabaon sa paa ni Jesus, sabi nila, bakit ako? Di ba? Bakit kami? Sa totoo lang po, ang kabanalan ng Diyos, marami talaga hindi makakaintindi. Pero sa nakakaintindi at nakakaunawa, mapapasabi sila, Lord, bakit ako? Bakit mo ako minahal ng ganito? Hindi ako karapat-dapat dito, Lord. Hindi naman kita minahal eh. Hindi nga kita pinili. Ikaw pumili sa akin eh. Hello? Ano po ba ako para pahalagahan at pagmalasakitan mo? Bakit kahit na paulit-ulit ako sa ginagawa ko, bakit pinapalapit mo pa rin ako sa iyo, Lord? Bakit mo akong gustong bumalik sa iyo lagi, Lord? Bakit? 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi niyan, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi ang lahat ng mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak kahit na sino. Ayaw kanya mapunta ng impyerno. Hello? Kaya ginawa ni Jesus yun. God doesn't need us, but we need God. We need God. We need His Spirit para tayo maging banal, mabuhay na banal. Hindi natin kakayanin maging banal outside of Jesus. Kahit anong pilit mong pumunta ng iba-ibang simbahan, kung wala sa puso mo si Jesus, mananatili ka sa ganyang kalagayan, kapatid. Ang sabi ng unang Juan chapter 5 in verse 11, verse 12, verse 13, kung ang anak ng tao ay nasa isang tao, basahin po natin unang Juan chapter 5. Verse 12, ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen? And when you respond to Him, sabi po ng Psalm chapter 56 in verse 8. Awit chapter 56 in verse 8.
Sa English po, sa English. Kasi malayo yung sa Tagalog. Psalms 56 verse 8. Ayan, tingnan nyo po ha. When we respond to God because of His holiness, we begin to cry because of His grace, His mercy, His love, His forgiveness. Sabi dyan, you number my wanderings, you put my tears. You put my tears into your battle. Alam mo, pagka umiiyak ka sa presensya ng Panginoon, your tears are precious in God's eyes. When you cry for help, Lord, di ko kaya. Ulit-ulit ako sa kasalanan ko, di ko kayang kumawala dito. Those tears are precious to God. And those tears are yung mga iyak po na yun, yung mga luhang yun, yung nagdodraw kay Lord na lumapit, sige anak, alam ko di mo kaya, pero dito ako, alalayan kita, tutulungan kita. Diba? Hebrews chapter 13, I will not leave you, nor forsake you. Di kita iwan, di kita pababayaan. Ha? Ganon kabuti ang Panginoon, ganon kabanal si Lord, na gusto niya makita mo yung nakikita ng mga anghel sa langit. Amen ba? He wants you to enjoy Him. Ayaw niya na malayo ka sa Kanya. Ayaw Kanyang mapahamak. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Ikaw po, paano ka ba magre-respond kay Lord? How will you respond in the holiness of God? Will you stay like that? Will you be stuck kung nasaan ka ngayon? Or you will draw near? Ano pong pipiliin nyo? Manatili dyan sa pwesto mo? O lumapit palalo sa Diyos na nagmamahal sa'yo? Kung ikaw yung tao na gusto mong mas mapalapit sa Diyos, iniibitahan po kita dito sa harapan. And we will offer our lives to God. Ito po ay gesture. Okay? This is just a gesture. If you want to give your lives to Jesus Christ, you want the help from the Lord because you know you can't do it on your own, I want you to come here in front and lay your lives to Jesus. Lay down everything to Jesus. You want to be honest with God. Lord, hindi ko na kaya. Bakit ganito ako? Bakit ganito yung iniisip ko? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Lord, ayoko na. Gusto ko na magbago, Lord. If that's you, just come here in front. You can kneel down if you want. Amen? Just close your eyes and talk to God and just meditate in the holiness of God. Meditate in the goodness of God. Ano po dito sa may ano pa, oh. Alalayan po dito po sa maluwag pa po rito sa gilid. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsintan. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko,
salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa aklat po ng Juan, chapter 17, verse 24 to 26. Sa Juan, chapter 17, verse 24 to 26. Si Jesus po ay, sa Tagalog po, ayan. Ito po yung gusto ni Jesus. Sabi niya, bago po siya ipako sa krus, pinagpe-pray po niya tayo, sabi niya, Aba, gusto ko sana makasama sa pupuntahan ko ang mga taong binigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang binigay mo sa akin dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. 25. Ama, makatarungan kahit hindi ka nakikilala ng mga taong makamundo, nakikilala naman kita. At alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. 26. Ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapasa kanila at ako man ay mapasa kanila. Ito po yung desire ni Lord. Ang desire ni Lord, even in His holiness, He wants you to enjoy life with Him. Living holy is not a burden. It's a privilege. Pribilehiyo po yun na mabuhay ng banal. Because meron po yung eternal na reward. And that's being with Him eternally. Lahat po ng bagay sa mundong ito lilipas. Lahat po ng mga bagay na makikita ninyo maganda, lilipas po yan. Si Jesus lang po ang mananatili. So, ang gusto po natin, manatili po tayo namamanga kay Jesus hanggang sa pagbabalik niya. Amen. Lagi po nating alalahanin na laging mabuti si Lord. Even when we fail, He is good. He is holy. He is righteous. He loves you. Tapikin mo po yung balikat ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, mahal na mahal ka ni Lord. Sige po, pag-pray niyo po yung isa't isa. Pray for one another. Sige po, panalangin niyo po yung isa't isa. Pray for one another.
Thank you, Jesus, for your love. Lord, we thank you for healing right now. We thank you for your presence, Lord.